Kumusta? Ito si Glenn ng searchwords.ph at ngayon pag-uusapan natin paano i-showcase yung experience sa content ninyo para palakasin ang inyong mga SEO campaigns. Bago ang lahat, konting pakilala lang. Ako nga pala ang founder at CEO ng searchwords.ph, isa kaming SEO agency dito sa Pilipinas. Ang headquarters namin ay dito sa San Fernando, Pampanga. Hindi naman kami super laki, like 35 people strong. Our clientele is mostly from the US, yung minority nasa Philippines. So, yun lang naman. Since pinag-uusapan natin dito sa topic na to ng video would be experience sa content, plug ko na rin. Qualified akong magsalita dito dahil 16 years na almost yung SEO experience ko. Since August of 2008, I've been doing SEO. So, yeah, it's been a long time. Former SEO manager ako ng mga Fortune 500 companies before I went ahead and did my own thing. I lecture a lot locally and internationally sa mga conferences. I was more active in the years prior. These days, I'm an older guy, so I don't travel as much. Education-wise, my background is in data science, computer science, journalism, and education. And my specializations are in SEO, data science, paid search, advertising, and content creation. So, yun lang naman. Let's get to the meat of the matter. Okay, konting background lang. Why are we talking about experience when it comes to SEO? Anong kabuluhan nito? Hindi ba ang SEO tungkol lang sa pag-acquire ng backlinks, pagpapublish ng blog post, tsaka pagpapabilis ng website, pagsusulat ng title tags? I mean, the typical stuff. The answer is yes, but it's more nuanced than that lately. Kasi, lately, ang algorithms ng Google, habang mas tumatagal tayo dito sa industriyang to, mas nagiging komplikado rin siya. Mas maraming dinadagdag na mga ranking signals si Google. Kaya, pwede ka pa rin naman mag-rank using the classic SEO methods. I'm not denying that, especially in niches that are not super competitive. Why not? Diba? Kahit hindi mo isipin yung experience na yan, pwede ka pa rin mag-rank. But for industries and markets like the US, Singapore, the UK, Australia na medyo competitive, tapos yung industriya mo pa medyo YMYL or your money, your life, yung mga tipong may kinalaman sa health or finances ng mga tao, dyan medyo mahirap mag-rank, and baka kung puro links tsaka content lang ang diskarte mo, baka makailang taon ka na nag-SEO, hindi ka pa rin nakakapasok sa first page ng Google. And pag nagtataka ka na kung bakit ganon, bakit hindi nagra-rank, kailangan mong tingnan at basahin yung mga nangyayari sa Google lately, kung anong developments yung mga nagaganap. So ano ba yung mga nangyari lately at bakit naging relevant yung experience sa content dyan? So lately, yung helpful content, siya yung pinakamalaking buzzword sa SEO. Starting in November of 2023, and then may follow-up na malaking update nung March 2024 na nag-roll out hanggang April, up to early May pa kung tama yung alala ko. Ang daming mga websites na malalakas dati sa SEO na dinodominate nila yung mga keywords nila even in competitive markets, and years of work on technical, on-page, content, link building yung pinundar nila para doon. Halos nagbagsakan yung mga rankings nila. And then, yung mga iba, 50%, 90% yung nawala sa organic traffic nila. Kahit seemingly, okay naman yung mga websites nila. Ang explanation dyan ng Google, yung content nila, nakita ng algorithms ng Google, hindi kasing helpful ng mga content galing sa ibang websites. Ngayon, tatanong mo, ano bang ibig sabihin yung helpful content na yan? Kasi maraming iba't ibang pwedeng maging kahulugan yan, di ba? Ang helpful content para kay Google would be something that we will discuss in later slides. Pero basically, kailangan people first yung content, tsaka useful, tsaka mataas yung usability niyan. Kumbaga, makikita agad ng taong nagsa-search yung hinahanap niya dun sa webpage na yon. Yun yung definition ng helpful content. At the same time, dapat credible at reliable yung information. So, lately, nangyari yung helpful content update na yan, and siya yung laging pinag-uusapan ng mga webmasters ngayon para mag-rank sila. Paano ko ba gagawin mas helpful yung content ko? So, na-mention ko na kanina yung helpful content update ng November, and then yung March 2024 update. Talagang maraming mga industriyang
halos bumaligtad yung mga SERPs nila. Maraming mga negosyong nagsara dahil natabla sila ng mga updates na sa Google. And even as they try to improve their websites again, parang hindi pa nagwo-work. Then, kasunod lang nung March update, lumabas yung AI overviews. Sa US pa lang naman, pero soon, maybe within this year, sa mga ibang bansa, lalabas na rin yan. Basically, yung AI overviews, para siyang search results na AI generated sa bandang itaas ng page and then mapupush down sa ilalim yung mga traditional search results. So, medyo move siya ni Google para maging competitive pa rin siya sa ChatGPT dahil alam naman natin, marami sa mga questions at impormasyon na hinahanap natin ngayon, minsan hindi na natin sa Google tinitignan. Minsan kung gusto mong mabilisan talaga, sa ChatGPT mo na itatanong. So, threat yun kay Google, kaya nilabas niya si AI overviews. Ngayon, yung content mo, kung hindi siya helpful, kung hindi siya madaling hanapan ng impormasyon, kung hindi siya yung pinapaboran ng AI overviews, hindi rin magiging pabor sa iyo itong si AI overviews kasi ibibigay na ni Google yung sagot sa taas eh. Kumbaga parang yung mga people also ask tsaka Google Instant Answers yan. Bibigyan ka naman niya ng link sa ibaba pero halos lahat ibibigay na ni Google sa taas. So, imaginein mo lang, kung yun na yung lumalabas sa Google, meron ng instant answer doon, may maliit na credit na lang sa ilalim, tapos nasa ilalim yung regular SERPs. Kung hindi ka pa nagrarank sa AI overviews, baka halos maubos na rin yung traffic sa website mo. Lalo na kung part ka ng 15% ng mga searches na apektado ng AI overviews. Yung majority ng search results, hindi pa apektado nito pero feeling ko matter of time na lang bago mas lumaganap yan eh. So, yung helpful content, kung helpful ang content mo, mas malaki yung chance na isa ka sa mga masasite na sources ni Google ng mga AI overview panels niya. So, the more helpful your content is, the better your chances are of staying relevant and still getting traffic from Google in the near future. And then lastly, lumabas yung May 2024 Google leak na nileak ng isang lalaking nagngangalang Irfan Azimi. Kung tama yung alala ko, nileak niya kina Rand Fishkin and then si Rand Fishkin, nileak niya kay Mike King. Inanalyze nila yung documentation ng Google. I mean, hindi naman nakalagay doon kung anong mga ranking factors yung mga pinakamabigat pagdating sa Google algorithms. Pero meron parang confirmation doon na yung Google tinitignan niya yung mga metrics like engagement signals, tinitignan niya yung EEAT, tinitignan niya yung maraming kung ano-anong mga bagay na dati dinideny niya na hindi naman ranking factor itong mga to. Parang yung documentation na yun, halos kinonfirm niya na itong mga to kasali talaga sa mga tinitignan ni Google pag nagra-rank siya ng websites. So what? Bakit mahalaga yung mga bagay na yon at ano yung sinasabi ng mga developments na yan? Basically, ang sinasabi sa atin ng mga developments na yan na yung EEAT or yung expertise, experience, authority, tsaka trustworthiness, lahat yan attributes ng isang website, mas mahalaga sila more than ever. Kung hindi present yung mga elements na yon sa website mo, kahit gaano pa karaming links yung isaksak mo dyan, kahit na pabilisin mo pa yung site speed niyan, kahit pagandahin mo pa yung design, malaki yung chance na hindi siya mag-prosper sa Google kung hindi present itong mga elements na to. So, in a past video na-discuss ko na yan, hindi ko na masyadong i-elaborate dito kasi ang magiging focus natin, isa lang sa mga letter ng EEAT na yan, which is yung experience lang. Kasi feeling ko, dyan sa experience na yan, pinakamaraming naguguluhan ng mga SEO na Pilipino. Okay, so ano ba yung background na yan? And paano siya nagdi-differ sa expertise, authority, sa trust? Anong ibig sabihin talaga nitong experience na to? And bakit late siyang dinagdag? Kasi dati EAT lang yan eh. Expertise, authority, trust. Ngayon, naging EEAT na. Sinama yung experience. So, konting background lang dyan. Itong E na to ay nadagdag sa Google. In-announce siya ng Google noong December 2022. And then, ang reason kung bakit siya dinagdag, sabi ng Google, yung content na mabigat yung experience niya, kumbaga base sa experience ng author, yung pagkakasulat, mas engaging daw. Kumbaga, mas attractive siya sa mga tao. Mas binabasa ng tao yan, mas kinoconsume yung content na yan. And then, sinasabi din ng Google na nag-a-add ng authenticity, reliability, tsaka legitimacy yung experience sa content. Kumbaga,
mas real talk yung binibigay ng isang webpage kung yung content niya base sa experience ng isang author. Tapos, mas nakaka-relate yung mga tao dyan. Mas nagiging useful, kumbaga, yung content na yon para sa kanila. Pero ako, personally, and kumbaga, theory ko lang naman to, tingin ko, malaki yung posibilidad na response ng Google yung pagdadagdag ng experience sa paglaganap ng content na gawa ng AI. Kung matatandaan nyo, bandang December 2022, medyo pumutok talaga sa mainstream yung ChatGPT. Tapos nag-umpisa ng gumamit ng ChatGPT yung mga tao para gumawa ng content. Ngayon, si Google, maaring nakita niya internally na, biglang nag-boom, yung nag-accelerate yung paggawa ng content, paggawa ng mga web pages sa internet. Anong nangyayari dito? Malamang, yung mga websites nagre-rely na ngayon sa AI. Ang problema nga lang, minsan okay yung sulat ng AI, minsan hindi. Lalo na kung hindi marunong gumamit ng generative AI, like hindi masyadong marunong gumamit ng ChatGPT yung mga webmasters ng isang website. Kung sinulat lang niya, write an 800-word article about the best dog food for a German Shepherd puppy. Ganon, yung tipo. Magsusulat naman. And tama yung grammar, decente yung flow ng kalalabasan nung sa content. Pero mapapansin mo ang gawa ng AI na content medyo generic, medyo repetitive, hindi masyadong in-depth yung content niya. And ang hindi gusto ng Google, lumaganap yung ganyang klaseng content tapos sila yung mag-dominate sa search results. Kasi, kumbaga, medyo hindi engaging yung content na yan So, sa tingin ko, kaya dinagdag ni Google yung experience sa EAT. Gusto niya na yung mga content na ginawa pa rin ng tao, yung mga mas natural na content, yun pa rin yung mag-dominate. Kasi pag tao ang nagsulat, lalo na kung experiensadong tao yan, lalo na rin kung eksperto siya, maraming mga detalye siyang ma-share na kumbaga mas useful sa mga tao, mas practical yung advice, tsaka kumbaga mas attractive in terms of human interest. Kumbaga mas may kurot sa puso ng konti yung mga sinusulat ng tao compared sa sinulat ng robot lang. So, sa tingin ko, response talaga ni Google yan na maraming content na lumalabas, marami sa kanila AI generated and generic lang. Kailangan gawin natin na yung algorithms natin in such maging pabor siya sa content na mas malaki yung chance na gawa ng tao. And ang pinagkaiba ng tao kasi sa AI, ang tao meron real world experiences. Ang AI kasi, kumbaga, kinokolate at ina-aggregate lang niya yung datos na nakikita niya sa internet and then yun yung papakita niya sa mga sagot niya. Wala namang masama sa AI, yun nga lang, si Google, mas pabor siya sa mas magandang content and right now, mas maganda pa rin gumawa ng content yung tao kesa sa robot. As far as, text articles are concerned, images, medyo medyo pumapantay na, videos, mas lamang pa rin yung gawa ng tao. Okay, before we start with how to improve the experience factor, if you may, on your website, i-clarify lang natin, liwanagin lang natin, ano ba talagang pinagkaiba ng experience sa expertise? Kasi maraming mga Pilipinong SEO na hindi masyadong ma-differentiate yan As in, like, kahit yung mga veterano na sa SEO, tanungin mo ng anong pinagkaiba ng experience sa expertise. Hindi nila masasagot yun, maniwala ka, medyo rare lang. Siguro, kayang sagutin yun ng mga katulad ni na Jason, ni na Jack Gonzalez, yan, kung mga ganyan kagagaling, ni na Benj. Pero, yung level na mas mababa ng konti doon, medyo duda ako. So, siguro, ina-underestimate ko lang. Pasensya na kung pero may na-offend. Pero ako, feeling ko, hindi nila masyadong masasagot yun. Anyway, ito ang pinagkaiba ng experience sa expertise, mga bata. Ang experience, siya yung klase ng knowledge na nag-gain mo kung nagkaroon ka ng direct contact or direct involvement sa isang bagay o pangyayari. Anong example niyan? Kunyari, experience sa pagsusuot ng Jordan na shoes. Kailangan nasuot mo na yun at nahawakan mo na sa kamay mo para masabi mong may experience ka sa kanya. Di ba? Maaring pwede kang maging expert sa isang bagay pero wala kang experience Kunyari, nagtatrabaho ka sa Nike, lalo na sa mga planta niya sa China, tapos part ka ng team na nagmamanufacture nung sapatos na yon. Pwede mong sabihin
na expert ka sa mga Jordan shoes, 'di ba? Kaya mong tumulong na gumawa ng sapatos na 'yon. Eksperto ka. Meron ka kaalaman na wala yung maraming ibang tao. Pero kung never mo namang sinuot yan, yung sapatos na yan, hindi mo masasabi na may experience ka dyan. Gets? Ang experience nakukuha sa karanasan talaga. Tinagalog ko lang Pero ang experience, kung meron kang direct contact, direct involvement, yun yung experience. For example, pagpapakasyon, sabihin mo na lang sa Bohol or sa Boracay, ganyan. Boracay, sabihin mo na lang, maaring nabasa mo na lahat ng pwede mong mabasa tungkol sa islang yon, kinabusado mo na yung mapa niya, kabisado mo ang listahan ng mga businesses dyan, kilala mo lahat ang mga opisyales dyan. Maaari ka nang ituring na expert sa Boracay kung gano'n. Kasi alam mo na marami kang alam na impormasyon na medyo academic lang sa kanya. Pero hanggat hindi ka nakapunta ng Boracay, hindi ka nakapag-swimming dyan, hindi ka nakapag-stay sa hotels ng Boracay, hindi mo masasabi na may experience ka sa kanya. Yun ang experience. Ang expertise, siya yung klase ng knowledge na nag-gain mo through usually theoretical tsaka academic means. Yung may formal training ka. For example, nag-training ka sa SEO program. Kunyari, dito sa Searchwords, may SEO program kami. Dumaan ka sa training ko. Nakabisado mo lahat ng mga exams, kaya mong sagutin, kaya mong explain paano nag-work ang mga search engines, kaya mong i-explain paano nag-work ang link building, pwede mong i-explain din paano i-optimize ang isang website para sa better site speed. Yung mga ganyang bagay, like nakabisado mo na kailangan i-improve yung optimization ng images, kailangan malinis yung JavaScript, yung HTML. Good, cool, isa kang expert. Pero, hindi mo masasabi na isa kang experienced na SEO kung binasa mo lang at ni-recite mo lahat yung mga yan. Para maging experienced na SEO ka, kailangan nag-run ka na talaga ng isang SEO campaign and ideally, dapat naging successful at nag-rank na yon. Pwede kang maging expert sa isang bagay without being experienced. Conversely, pwede ka rin naman maging experienced sa isang bagay pero hindi ka expert. Anong ibig sabihin yan? Kunyari, diabetes ang pinag-uusapan at unfortunately, meron kang type 2 diabetes. Sobra siba mo, inabuso mo ang katawan mo, ngayon may diabetes ka na. Ibig sabihin nun, experienced ka na sa pagiging diabetic. Meron ka na di ba? Parang tuyo na yung balat mo, yung ihi mo, hindi na normal, tapos yung mga sugat mo hindi na gumagaling. Nasa iyo na yung experience ng isang diabetic. Pero, hindi ka expert sa diabetes. Dahil ang expert sa diabetes, usually, isang doktor. Lalo na yung mga nephrologist na nag-specialize sa diabetes. Yan. Yun yung matuturing mong expert. Pero, hindi rin masasabi ng doktor mo. Kung wala siyang diabetes, hindi rin niya masasabing experience siya sa pagiging diabetic. Maaari siyang maging expert tungkol sa sakit na yun, pero hanggat hindi niya nararanasan paano maging diabetic, hindi siya experience. Sana naintindihan niyo. Okay, yun ang pinagkaiba ng experience sa expertise. Ngayon, bakit nagmamatter ang experience sa isang content? Bakit kailangan, bakit mahalaga na yung content mo, pinahihiwatig niya na experience ka sa isang topic na yan? Una-una, yung experience, pag halata siya sa content mo, nag-a-add siya ng legitimacy sa content. Seems legit, sabi nga nila, di ba? Ibig sabihin, mas kapani-paniwala yung content mo. Mas katiwa-tiwala. Parang ganito, pag sinabi ko sa inyong hindi kagandahan ang New York City, and alam ko, controversial yung take ko na yon, maraming nagalit sa akin na Amerika nung sinabi kong hindi ako masyadong na-impress sa New York nung pumunta ako doon last year. Pwede mong sabihin na legit yung take ko kasi pumunta talaga ako doon. Ngayon, pwede kang maging expert or pwede kang maging isang generic na writer. I mean, pwede kang magsulat ng blog post na tungkol sa, New York City as a travel guide nang never kang nakapunta doon. Kailangan mo lang naman mag-research di ba? Tapos kailangan accurate yung information mo. Pag samasamahin mo sa content mo, meron ka ng content piece. Pero, hindi legit yung content mo kasi hindi ka naman nakapunta doon Bakit ka magsasabing, okay, pumunta sa Times Square? Di ka pa naman nakapunta doon. Nabasa mo lang at sinulat mo lang na okay, puntahan yung Times Square. Pero okay ba talagang puntahan yung Times Square?
Hindi natin alam. Kailangan mong tanungin dyan yung taong may experience na nakapunta na talaga sa Times Square. And that just so happens to be me. Ako, hindi ako expert sa New York. Hindi pa ako nagsulat ng travel guide dyan. Hindi ko masyadong alam ang geography niyan. As in, bumisita lang ako. Pero, meron akong experience na pumunta na ako sa Times Square. And let me tell you something. Ang Times Square ay ang Claro M. Resto Avenue ng New York City. Maniwala kayo sa akin. Sobrang daming sinto-sinto. Sobrang, may padyak sila doon. Sobrang dumi. Hindi talaga okay. Promise. Maganda na tingnan sa mga pictures, pero pag nakapunta ka doon, naisip mo, parang Claro M. Resto Avenue lang to na malamig lang yung hangin. Parang ganon. Again, sorry sa mga kung may nakakarinig dito na taga New York. I mean, pwede nyo rin naman tawaging pangit ang Pilipinas at tatanggapin ko. As long as kaya nyong tanggapin na hindi ganon kaganda ang New York kagaya ng inaakala nyo. Anyway, tama na yung mga controversial take na pwedeng magpahamak sa akin. Next, nagmamatter ang experience sa SEO dahil nakakapagbigay ka ng practical advice. Ito ang bibigay ko sa inyong example. Kunyari, mag-asawa kayo and 3-4 years na kayong mag-asawa pero nagkakaroon ng problema sa inyong relasyon. Ang huling tao na hihingan ko ng advice tungkol sa buhay mag-asawa ay isang pare. Pare, pwede mong sabihin na meron siyang expertise kahit papano sa, mga mag-asawa dahil sila ang magkakasal sa iyo eh. Pero, kung naghahanap ka ng practical advice, yung ma-apply mo talaga sa tunay na buhay, huwag ka kay father hihingi ng advice. Kasi si Among, sasabihin lang niya sa'yo, love one another, be kind to each other. Pero alam mo, kung pati aso mo na lang pinagsisilosan ng asawa mo, medyo mahirap i-apply yung advice niyang si father di ba? So, kailangan humingi ka ng advice sa isang tao or mga tao na may experience dyan. Siguro, mas maganda humingi ka ng advice sa isang couple na successful yung marriage nila ng 20-30 years na. Yun, mabibigyan ka talaga ng advice nun sa mga bagay katulad ng selosan, ng pagbabudget, ng pagdidisiplina sa mga bata. Usually, yan yung mga flashpoint ng mga mag-asawa So, the priest may mean very well and he might have all the good intentions in the world, but he cannot give you practical advice here. Only a married couple will know exactly how you are feeling and they will know how to give you practical advice na maa-apply mo talaga sa tunay na buhay. Parang gano'n yung paggawa ng content. Like, kung talagang may experience ka doon, usually mas malalalim yung mga insights na bibigay mo, mas practical yung advice, usually yung mga hacks, yung mga shortcuts, mabibigay mo rin. Yung, kumbaga, yung pinaka-direct to the point, pinaka-mabisa na mga hakbang na pwede mong gawin. Kumbaga, yung mga subok na, hindi yung mga puro theoretical lang. Next, nadidistinguish din yung content mo. Kumbaga, natutulungan ka ng experience na maging iba sa rest ng mga content creators sa space mo. Kasi sa panahon ng AI, tsaka sa dami ng mga writers ngayon na nagre-research lang ng mga sinusulat nila, ang tendency, medyo generic at halos pare-pareho na lang yung mababasa mo sa internet. Pero kung unique yung mga experiences mo, and usually unique yan from person to person, di ba? Magkakaroon ng ibang tono tsaka ibang identity yung content mo na mas relatable sa mga tao at mas compelling basahin sa kanila. So for example, gusto mong mawalan ng 10 pounds within 30 days, sabihin mo na lang, paano mo gagawin yon? Maraming mga articles sa internet na pwedeng magbigay sa iyo ng advice na tipong sasabihin nila, bawasan mo yung carbs mo, mag-exercise ka, panatilihin mong mababa yung stress levels mo, bawasan mo yung fast food. Yung mga bagay na yan, I mean, ako hindi ko man ni-research yun. Medyo alam ko na sa sobrang common ng knowledge na yun. Pero, ang isang experienced na content creator, mas malalim pa doon yung mabibigay niyang advice. So, kung yung taong yan, dambuhala siya dati, sabihin mo na lang, 280 pounds siya dati, tapos nakapag-slim down siya to 200 pounds na lang ngayon, 80 pounds. Napakalaking accomplishment nun. Mabibigyan kanya ng advice na kumbaga legit talaga dahil pinagdaanan niya yon. Hindi niya sasabihin basta-basta bawasan mo lang yung carbs o ganyan. Paano mo exactly babawasan yung carbs? Ano ang magandang
meal plan dyan? Gano'n lang karami? Paano mo i-compute yung calorie intake mo per day? And pag nagkakaroon ka ng cravings, ano yung mga pwede mong gawin para mapigilan yung sarili mo na lamunin lahat yung laman ng refrigerator nyo? Yung mga bagay na yan, madadaan mo lang sa experience. Hindi yan yung basta-basta na lang na mga na-research mo tapos kumbaga sinabi mo na lang din na pinasa-pasa mo lang na para ka marites doon. Lastly, yung content na based sa experience, dahil malamang experience yan Kumbaga may mga kwentong kasama dyan, mga interesting yun, may konting drama ng konti or may konting katatawanan ng konti. Yung mga bagay na yun, yung mga extrang bagay na nagse-separate from sa generic na content saka sa shareable na content. So, pag mas shareable yung content mo, mas maganda yun para sa SEO. Kasi pag mas maraming nag-share ng content mo, ang tendency, mas marami ring magbibigay ng natural na backlinks doon sa content mo. So, yun. Super helpful pagdating sa SEO. Tsaka, kung based sa experience yung content mo at na-share siya ng mga tao sa mga ibang tao pa na makikinabang doon sa advice or sa information na binibigay mo, ibig sabihin yung engagement signals ng website mo, yung dwell times sa website mo, yung mga click-through rates, yung bounce rates, lahat yun matutulungan ng content na mas base sa experience. Kasi nga, very compelling, very readable yung content. Okay, to the last part. Paano mo i-showcase itong experience na to sa iyong content? Ang step 1 would be to, of course, write about your first-hand information or first-hand knowledge. For example, kung nagre-review ka ng mga sapatos, sabihin mo na lang, ito, and sarili ko pang sapatos to, ito ang Air Jordan 11. Tinuturing ang Air Jordan 11, well, at least according to ESPN's rankings, siya ang greatest sneaker of all time. Yun ang sabi nila, greatest basketball sneaker of all time. Itong Jordan 11 na to. Iconic siya dahil marami siyang technology and mariresearch mo yung mga bagay na yan And iconic din siya dahil siya yung suot na sapatos ni Michael Jordan nung nanalo siya ng pang-apat niyang championship. Yung una niyang championship after niyang bumalik from retirement. Kaya very iconic yan, yung parang nakadapa siya na umiiyak dahil Father's Day yata yung pag sa champion nilang yun. Kung natatandaan nyo, na matay sa murder yung tatay niya. So medyo dinedicate niya sa tatay niya yung panalo na yun. And habang nakadapa siya, ito yung sapatos na suot-suot niya. Ngayon, yung mga bagay na yun, mariresearch mo lang yan sa internet. And pwede kang sumulat nga ng review nitong sapatos na to nang ni-research mo lang yung take ng iba. Pero, kung gusto mong maging legit, kung gusto mong maging experience-loaded itong content mo, kailangan nasuot mo talaga or ideally, inari mo talaga yung sapatos na yan. Kasi kung aarihin mo siya at kung susuot mo siya regularly, doon mo mapapansin yung mga quirks niya na kumbaga, kung mainit yung araw ngayon, hindi masyadong okay isuot to or hindi masyadong okay isuot to sa konkretong mga pavement dahil ang daling mag-crease nung leather niya. Yung mga bagay na yon, unique yun sa mga taong naka-experience na talaga nito. So, pag gumawa ka ng content, lalo na yung mga tipong mga how-to or reviews or tipong mga travel vlogs, always write it based on how you saw things, how you felt things, how you heard things, or kung yung pagkain man yan, kung yung lasa niya, according to your own perception, because that makes your content unique and that shows search engines and human readers na na-experience mo talaga to, hindi mga gawa-gawa mo lang yung mga pinagsusulat mo. Next, isa pang marirecommend ko would be to incorporate personal anecdotes sa content na ginagawa nyo. The way you can do this is by telling stories. Like for example, kung gusto mong gumawa ng how-to guide ng, sabihin mo na lang, ng successful na outreach sa mga high authority websites, yung tipong domain authority 60 pataas. Ang isang way para mapakita mo yung experience mo would be to tell a story about it. Na tipong, itong website na to, napakatagal ko nang ini-SEO, 3 months na, parang wala pa ring movement hanggang sa mag-decide ako na mukhang yung links na binibuild ko hindi enough para makapag-compete ako sa niche na to. So, tinarget ko talaga sa aking depression itong mga high authority websites na
inaral ko talaga sila, inintindi ko talaga kung ano yung trip ng mga audience nila, and nakiusap talaga ako ng mabuti, and talagang pinag-isipan ko anong klaseng topics yung ipipitch ko para makakuha ako ng guest posting opportunity. Actually, sinabihan na nga ako ng client na kung di ako makakakuha ng magandang leak in the next 2 months, masisisante na ako eh. So, nung nakakuha ako, nasagip ko yung trabaho ko. Diba? Yung ganong klaseng kwento, yun may dating yun sa mga tao eh. Lalo, medyo generic pa yun kasi gawa-gawa ko lang ngayon yan. Pero if it really happened, if it's based on your experience and you tell the story alongside the guide or the information na sineshare nyo, mas may dating yun sa tao. And kung mas may dating sa tao yun, mas shareable siya, mas engaging siya. And on the part of the search engines, mas naiintindihan nila na based sa experience to at mas dapat siyang mangibabaw sa search results kaysa sa mga ibang listings na nakapasok sa Google. Next, kung wala ka namang experience sa isang bagay pero gusto mong gumawa ng content doon, may paraan pa rin kung paano ka makakapag-showcase ng experience. And that is by getting insights from people who do have experience. So, kunyari, gusto mong magsulat ng isang essay tungkol sa dispute sa South China Sea, pero hindi ka naman Navy o Marines ng Pilipinas or hindi ka Coast Guard and wala kang experience para may kay ka doon. Kumbaga, lahat ng alam mo, second-hand information lang yung nababasa at napapanood mo lang sa balita eh. So, how do you create content that is both original and experience-based? Ang isang maganda dyan would be to interview someone with experience. So, if you can get in touch with people from, say, the armed forces na destino na doon, that would be a good resource person dahil meron siyang first-hand experience kung paano ma-istasyon sa Sierra Madre or paano tumira sa Kalayaan Islands for a certain amount of time. Or kung wala ka naman access sa uniformed personnel na Pilipinas, minsan may mga civilian na pumupunta dyan, yung mga Atin to movement, di ba? Yung mga yon, willing na willing magpa-interview yung mga yon kasi advocacy nila yan. Gusto nilang mapag-usapan talaga yan sa South China Sea para i-assert yung rights ng Pilipinas. So, what you can do is get their insights through an interview or through their quotations or through their anecdotes and then incorporate that into your content. Next, i-consider mo rin na magsulat in the first person. So, hindi naman lahat ng klase ng content pwede kang magsulat in the first person. Yung mga writers sa inyo, alam na kung ano yung first person na yan. Yung mga hindi writers, maaring nakalimutan nyo na yan from your English subjects nung kabataan nyo. Pero, ang pagsusulat sa first person, yung may mga I, me, kumbaga very personal yung way ng pagsusulat. Hindi yung third person na hindi ka nagme-mention ng gano'n na parang ini-state mo from the outside looking in. Ito, kumbaga, para kang nagmo-monologue pag first person yung pagsusulat mo. So, first person writing is usually very personal and usually mag-flow na isama mo sa kwento or sa content yung mga experiences mo because it's really you doing the talking here not a publication as a whole. So, whenever applicable, experiment with writing in the first person and I guarantee you, even if you don't try hard to showcase experience, lalabas at lalabas yon sa natural flow ng writing nyo. Kasi nga, first person siya, very personal yung dating ng writing. Next, gumamit din kayo ng mga original na media assets. So, for example, mga videos, mga images, huwag kayong masyadong umasa sa mga stock videos or stock photos kasi lahat ng tao may access doon. Number 1, hindi siya original. And number 2, alam na hindi ikaw yung nandun, na hindi mo experience yun. Kaya, humihina yung case mo for experience. Pero, kunyari, isa kang culinary vlogger, di ba? Nagtuturo ka ng mga recipes sa vlog mo. One thing you can do would be to take your own photos. Kunyari, ito, nagpe-prepare ka ng sushi. Bawat step doon sa procedure ng sushi preparation, pwede mong picturean ng kuha sa sarili mong camera. Unique sa'yo yun. And proof siya na experienced ka na ginagawa mo sa tunay na buhay itong pagluluto ng sushi. Hindi yung tipong nireword mo lang yung trabaho ng iba sa internet tapos sinabi mo nang ito yung sushi recipe mo. Yun, medyo weak yun di ba? Hindi siya based sa experience. Pero kung marunong ka talagang gumawa ng sushi, tapos meron kang video na nagpapakita na piniprepare mo to or meron kang images na nag-a-accompany sa blog post mo tsaka dun sa step by step,
napakalakas na proof nun na experienced ka sa content na ginagawa mo. And mas malaki yung incentive ng Google na i-rank ka better. And of course, kung alam ng mga tao na ikaw talaga yan, may personal touch mo pa yung content, mas shareable yan at mas likable yung ganyang content assets. So, mas malaki yung chance na mag-prosper siya sa SEO. Next, gawin mo rin clear yung credentials mo dun sa About Us page mo tsaka sa author bio box mo sa mga blog. I-cite mo ano yung expertise mo, gaano katagal ka na dyan, ano na yung mga companies na natulungan mo or yung mga employer mo dati. Kasi lahat yung mga yan, proof yan na may experience ka sa isang topic or isang subject matter at may K ka na gumawa ng content tungkol doon. So, make it very clear. Hindi naman super haba dapat, pero sabihin mo naman lang kung saan ka nagtrabaho, ano yung pinag-aralan mo, ilang taon yung experience mo, yung mga bagay na yan, nakakatulong lahat. And then, last but not the least, gumamit ka ng structured data. Ito, hindi siya necessarily nagpo-prove ng experience, pero kung gumagamit ka ng structured data for things like recipes, product reviews, even your breadcrumbs or your logo, or you as an author, or yung mga books na sinulat mo, yung mga bagay na yan nagre-reinforce lahat sa belief ng mga search engines at sa recognition nila na meron kang knowledge at expertise and most importantly, experience tungkol sa isang bagay. So, depende kung ano yung content na ginagawa mo, whether product review site ka, travel site ka, or culinary site ka. Lahat yung mga yan, maniwala ka sa akin, pumunta ka lang sa website ng schema.org. Meron schema.org markups para sa ginagawa mo. Garantisado yun. And yun lamang po, kung may mga questions kayo, pwede naman kayong mag-comment dyan. Ilalabas ko rin yung version nito na test-based. I-embed ko itong video na to sa blog and then may mas in-depth pa na blog post sharing this same information. So, until then, good luck sa SEO campaigns niyo and see you sa next videos. Bye-bye!